Alam nyo ba na maraming uri ng gulay ang mas mabilis pang maani kaysa sa pagtubo ng mga damo sa ating paligid? Ang mga karaniwang damo na nakikita natin ay halos umaabot ng 40 to 50 days bago sila makarating sa kanilang maturity level. Pero ang mga gulay na tatalakayin natin ay maaari na nating maani sa loob lamang ng 25 to 30 days simula sa pagpupunla ng buto. Kaya sa mga gustong umpisahan ang pagtatanim ng gulay sa bahay, subukan nyo ang mga gulay na ito. At sa tamang pagbibigay ng pataba, tamang pag-aalaga at syempre samahan na ng tiyaga at sipag ay makakapag-ani ka na ng mga gulay sa loob lamang ng isang buwan. Ang Red Pak Choy Salad Gourmet, wow, sa pangalan pa lang sosyal na, ay isang uri ng gulay na bihira nating makita at malamang wala kang mabibili nito sa palengke. Ito ay kabilang sa mga madadahong gulay at simula sa pagpupunla ng buto hanggang sa pag-ani, ito ay umaabot lamang ng 30 days. Base na rin sa kanyang pangalan, ito ay karaniwang ginagawang salad. Ang mga dahon nito ay manamis-namis kumpara sa ordinaryong pak choy na alam natin. Siksik din ito sa bitamina at minerals at ang ilan dito ay ang taglay na vitamin A, C at K. Pinapataas din ito ang ating immune system at nakakatulong na maisaayos ang pagkasira ng ating balat. Nagtataglay din ito ng iron, calcium at anthocyanin. Mataas din ang antioxidant properties nito at maaaring mapigilan ang mabilis na pagkasira ng ating cells. Sa mga naay sumubok sa pagtatanim nito ay may mga nabibiling buto sa online at mayroon na ring video dito sa ating channel paano ito itinatanim at ang tamang pag-aalaga. Ang red amaranth o mas kilala sa tawag na pulang kulitis ay isa rin sa mga gulay na bihirang makita sa palengke o groceries. Ito ay karaniwang ginagawang salad o kaya naman ay maaaring ipanghalo sa maraming uri ng lutuin. Ang isang magandang katangian ng red amaranth ay maaari mo itong itanim sa kahit na anong uri ng klima. Tag-ulan man o tag-araw, hindi nagbabago ang lasa, maliban na lamang sa kulay ng mga dahon na mas tumitingkad kapag laging nasisikatan ng araw. Mayaman ito sa fiber, mataas ang antioxidant properties at base sa mga naging pag-aaral, ang regular na pagkonsumo nito ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Napapataas din ito ang ating immune system at napapaganda ang ating kutis o balat. Bukod pa dito ay napapalakas nito ang ating buto at nakakatulong sa magandang lagay ng ating paningin. Mula sa pagpupunla ng buto hanggang sa pag-ani ay umaabot lamang ito ng humigit kumulang isang buwan. Depende na sa iyo kung aanihin mo ng mas maaga para gawing juice o salad o kaya naman ay hintayin ang mas malalapad na dahon upang ipanghalo sa lutuin. Sa mga naisubukan ang pagtatanim ng red spinach ay maaari kayong makabili ng buto nito sa online at ang kumpletong detalye paano ito itinatanim at ang tamang pag-aalaga ay mapapanood din dito sa ating channel. Nako, ito na naman tayo sa lettuce. Kapag usapang lettuce, marami ang natatakam. At sino ba naman ang ayaw sa lettuce? Bukod sa taglay nitong vitamin A, K at calcium, masarap din ito at madalas na present sa iba't ibang salad recipes. Maraming klase ng lettuce ang itinatanim ko dito sa garden. Ang bawat uri ay may magkakaibang lasa. Ano pa man, ang pagtatanim at pag-aalaga nito ay halos walang pinagkaiba. Ang lettuce ay isang uri ng madahong gulay. Madaling alagaan pero mataas ang value nito. May mga panahon na halos hindi ka makabili nito dahil sa taas ng presyo. At alam nyo ba na mas madali itong itanim kumpara sa pechay, mustasa at iba pang leafy greens dahil ang lettuce ay halos walang peste.
Simula sa pagpupunla ng buto hanggang sa pag-aani ay umaabot lamang ito ng 25 to 30 days. Ibig sabihin, kailangan natin na matabang lupa at mga pataba upang maani na natin sa loob lamang ng isang buwan. Ang pagkaantala ng paglaki ng lettuce ay maaaring magresulta sa pagpait ng mga dahon. Kaya sa mga nais sumubok sa pagtatanim ng lettuce ay maaari ninyong mapanood ang mga videos dito sa ating channel, paano ang pagtatanim, paghahalo ng lupang pagtataniman at pagbibigay ng pataba. Siyempre pa, hindi mawawala ang pechay sa ating listahan dahil ang pechay ay maaari mo nang maani sa loob lamang ng isang buwan. Ang pechay ay isa sa pinakapopular na gulay pagdating sa home gardening dahil bukod sa madali itong alagaan, iba't ibang uri ng lutuin ang pwedeng paggamitan ng pechay. Ito ay mayaman sa vitamin C, E at beta-carotene. Nakakatulong din ito sa mga nais magpababa ng blood pressure. Dito sa aking garden ay hindi ako nawawala ng pechay at ito ang kauna-unahang gulay na sinubukan kong itanim. Maraming trial and error, maraming luhang pumatak pero dahil sa pagtsatsaga at paulit-ulit na pagtatanim, ngayon ay kahit paano napapanatili kong malulusog ang aking mga tanim na pechay. Ang isang tip para sa malusog at malalapad na dahon ng pechay ay ang pagbibigay ng isang uri ng pataba na mataas ang nitrohina. Dahil ang nitrohina ang magpapabilis sa paglaki at pagkakaroon ng mga berdeng dahon. Ano pa man, marami tayong mapapanood dito sa ating channel patungkol sa pechay. Kung paano ang pagtatanim, pagbibigay ng mga pataba at pagsugpo sa mga peste na posibleng sumalakay. Ang isa pang uri ng madahong gulay na maaaring maani sa loob lamang ng 25 days simula sa paglilipat tanim ay ang mustasa. Ang mustasa ang pinanggalingan ng maraming uri ng leafy greens kagaya ng pechay at pak choy. Mataas ang taglay nitong vitamin A, K at dietary fiber. Kung madali para sa iyo ang pagtatanim ng pechay, hindi ka na mahihirapan sa mustasa dahil ang dalawang ito ay halos may parehong pangangailangan. Dahil nga sila ay kabilang sa leafy greens, mas nakadepende ang kanilang paglaki sa nitrohina. Ang mustasa ay maaari nating itanim sa buong taon. Ano pa man, mas itinataon ko ang pagtatanim nito sa panahon ng tag-ulan dahil sa mas mababang temperatura. Dito ay mas naiiwasan ang sobrang pagpait ng mga dahon. At sa mga naisubukan ang pagtatanim ng mustasa sa container ay maaari niyong mapanood ang video dito sa ating channel kung paano ang tamang pagtatanim at ang pagbibigay ng mga pataba. Kasunod nito ang ikalawang bahagi ng ating paksa, ang 5 pang uri ng gulay na mas madaling maani o mas mabilis na lumaki kumpara sa mga damo sa ating paligid. Ang mga ito ay inaani sa loob lamang ng isang buwan simula sa pagpupunla ng buto. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.